Amen? At bago tayo simula, tayo muna ay magbabasa ng salita ng Diyos. Malakay 3:10. Malakay. Yung sa may cat. Ay, yung ano? Malaki at spirited. Amen. Tayo po lahat ay tumayo at sabay-sabay po natin basahin aklat ng Malakias chapter 3 verse 10. Sabi rito, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga isampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay nito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sapagkat kami ay naririto handang makinig ng iyong salita, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa bawat isa sa amin kasi kami nawa ng iyong banal na Espiritu ng saganan. Maunawaan namin ang iyong sasabihin, Panginoon, sa araw nito. Lord God, maging ang iyong lingkod, Panginoon, walang kakayanan na magsalita, Panginoon, dito sa harapan. Ikaw po ang isang patuloy na manguna sa pamamagitan, Lord, ng banal na Espiritu, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay makaupo na. Ito pong Malakay 3:10 ay controversial na verse to. Kumbaga maraming kaya ko sinabing controversial kasi maraming hindi naniniwala sa sinasabi rito. Kumbaga debatable pa. Kumbaga kumbaga sabi nga nila ay hindi na daw kailangan ang tithes. Sabi nila, naalala ko tuloy doon sa Tarlac, yung sa San Jose Tarlac dati. Meron isang pastor doon na hindi talaga naniniwala sa tithes. At kaya ko nabanggit ito, yung Malakay 3:10, nung nag-chat sa akin si Sister Nora, alas 8 ng Biyernes, nasa Taguig ako noon, stayin ako doon. At natulog ako, sa aking panaginip, sabi ni Pastor Vic, si Pastor Vic, sabi niya, Brad, ituro mo yung Malakay 3:10 sa aking panaginip. Nung binigyan niya ako ng libro, hindi ko makita yung Malakay. Sabi ko, Pastor, wala naman yung Malakay dito sa Bible mo nagising ngayon ako. Tapos, may continuation ko pala yun nung natulog uli ako. Sabi niya, yung Malakay kasi, sabi nila, ay wala daw. So, kumbaga turo daw ni Satan yun. Ganun ba? Turo ba ni Satan yung hindi na piling mag-tithes? At yun, nagising uli ako. Kaya, nung umuwi ako nung Sabado, nag-outline ako, iba ang topic. Hindi ko magawa-gawa. Kasi, sabi ni Pastor, naalala ko na yun ang ituro mo yung Malakay 3:10. At nabanggit naman ni Pastor Ronnie kanina, yung Levites, na wala, yung Levites kasi walang mana At yung Levites, sabi niya, Pastor Ronnie kanina, Levite faith. Ano yung tama pa yun? Levite faith. Sabi ko kanina,
na pag-aari na tayo ng Diyos. So, ang ating topic ngayon ay hindi lamang doon sa pera ang ating pag-uusapan. Tamang-tama yung sabi ni Pastor na tayo ay pag-aari na ng Diyos. Tamang-tama naman at yun ang topic natin. At yun, Malakay 3:10, gusto ko lang ulitin, Malakay 3:10. Ako na lang magbabasa. Marcos, ko na namin naman. Sabi rito, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. At ayun, sabi nga ng isang pastor na nabasa ko rito na ang verse daw nito ay tremendous challenge to prove God. Sabi rito, ito yung ano ba yung tremendous? Yung Sterigi, ano ba yung tremendous? Ibig sabihin, napakatindi na challenge sa atin para mapatunayan ng Diyos, para masubukan natin ang ating Panginoon. So yun ang sabi ng isang pastor. At mayroon daw pong apat na ating patatalakayan ngayong umaga na number 1, ano daw po yung requirement na sinasabi ng ating Panginoon. At sabi rito, dalhin natin ng buong buo ang ating ikapo at handog. So, dito sa Malakay verse 7 to 9, pakisabasa ng Pastor Ronnie. Malakay. 7 to 9. Malakay chapter 7, 9. Amen. Malakias chapter 3 verse 7 to 9. Subalit tulad ng inyong mga ninuno, tumalikod kayo at sinuway ninyo ang aking mga kautusan, manumbalik kayo sa akin at manumbalik din ako sa inyo, sabi ni Yahweh ng makapangyarihan sa lahat. Itinatanong ninyo, paano kami manumbalik sa inyo? Ang tanong mo na may matulig bang pangnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako sa paanong paraan sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Amen. Ayan. Naalala ko tuloy yung laging sinasabi ng ating Pastor Ronnie na ang pag-ahandog daw po doon sa yung dating Israelites ay nagpapaalam sa para maghandog. So, ibig sabihin, tumalikod yung mga Israelites noon. Maaring tayo din, ganun din sa ngayon. Maaring ang iba po sa atin ay tumatalikod na sa ating Panginoon. Ang requirement para tayo ay magkaroon ng ugnayan sa ating Panginoon. Sabi rito, giving ourselves unreservedly to Him. Dapat daw nating ibigay ang ating sarili na walang reserva, ng buong buo sa ating Panginoon. Ano po ang sabi doon sa Romans 12:1? Roma 12:1. Roma 12:1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Amen. Sabi ng 3:10, ibigay ninyo ng buong buo sa Panginoon. Sabi ng Romans 12:1, ialay ninyo
ang inyong sarili ng, ano sabi doon? Buhay na handog. Buhay na handog. Naalala ko tuloy yung isang bata, pagdating sa offering, wala siyang pera. Sabi niya, pwede bang ihandog ko na lang yung aking sarili? So yun, ang dapat nating handugan, ang dapat nating paghandog yung ating sarili, na dapat nating ihandog ng buhay sa ating Panginoon. So yun ang ibig sabihin ng Malakay 3:10, na hindi lamang pera ang ating ihahandog, kundi ang ating sarili. At pangalawa na requirement ay giving our time to Him. Magbigay daw po tayo ng panahon sa ating Panginoon. Ano bang klaseng panahon yun? Siyempre, pagsamba sa ating Panginoon. Ano pa? Maaring nakalimutan na tayo sa ating Panginoon, so dapat natin bumalik sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Tayo po ay manalangin. Pagka minsan kasi, lalo na pagka ang mga kasama mo mga hindi Christians ay nakakalimutan na natin ang Panginoon eh. Pagka minsan yung mga kwentuhan halos nadadala na tayo sa kwentuhan ng makamundong kwentuhan. So, nakakalimutan natin ang ating Panginoon. So, giving our time to Him. Dapat daw po ay magbigay tayo ng oras, ng panahon sa ating Panginoon. So, Malakay 3:10, ibigay ninyo ng buong buo. Hindi lang pera, kundi ang ating sarili. Offering, ibig sabihin, yung i-offer natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Pangatlo, giving our talents, our abilities, our gifts to Him. Ano ba yung ating talent sa Panginoon? Marami po tayong talent, ang iba-iba. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang talent. Marunong ka bang kumanta? Dapat umawit ka sa ating Panginoon. Kung ano ang iyong kaalaman, ay gamitin natin yon para sa luluwalhati ng ating Panginoon. Marunong ka bang magbigay sa Panginoon? So magbigay ka para naman yan sa Panginoon. At marunong ka bang mag-share ng salita ng Diyos? So mag-share ka. Mangaral ka. Yun po yung talent na sinasabi. Yung ability, yung gifts, yung kaloob sa atin ng ating Panginoon. So, yun po yung mga requirements na sinasabi ng ating Panginoon na ibigay natin ang buong buo sa ating Panginoon. So, sabi rito, para daw natin maibigay ng buong buo sa storehouse, ay kinakailangan daw po ay ibigay po natin ang ating sarili, i-dedicate natin ang ating sarili. At sabi doon sa Matthew 6:33, ano sabi doon? 33. Matthew 6:33, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo lahat ng inyong pangangailangan. Amen. Ang sabi doon, pagsikapan. Pag sinabi kasi pagsikapan, hirap na hirap tayo, diba? Nahihirapan tayo. So, maaaring nahirapan tayong umattend sa gawain dahil mayroon pang ibang gawain. Napakahirap.
So ang sabi ng ni Matthew 6:33 na pagsikapan po natin na pagharian tayo ng Diyos. At ang sabi doon, may pangako naman ang Panginoon. Ibibigay ko, idaragdag ko ang ano doon? Ano pagkasabi doon? Pangangailangan. Pangangailangan. Kasi pagka minsan kasi kaya ka humiwalay sa gawain kasi nga wala kang makain eh. Kailangan kong trabaho eh. Magtatrabaho muna ako para may makain. Pero ang sabi ng Panginoon, baliktad naman eh. Sabi niya, unahin muna siya para lahat ng bagay ay idaragdag na lang yon. So, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Romans 6:11, ang sabi doon. Romans 6:11, kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan. Ngunit buhay naman dahil sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Pag sinabing patay na sa kasalanan, yung sarili mo ay wala nang magagawa. Pag sinabing patay, wala ka nang magagawa. Kundi ang sumunod lamang sa ating Panginoon. Yun po. Romans 6:11, napakaganda nito na ituring nating patay ang ating sarili. Nang sa ganon, ang Diyos naman ang mapapurihan po natin. Yun po. So, yun po yung mga requirements na sinasabi na ibigay natin ang buong buo sa ating Panginoon. Pangalawa, ano daw po ang rason na dapat tayo magbigay? The reason that God gives, sabi rito, para daw mapunuan yung storehouse. Anong sabi dito sa Tagalog? Para pakikuan mo nga para dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan ng aking tahanan. Yan lang. Upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Sa English yun ay maybe food in my house. Yung magkaroon ng pagkain. Bakit? Ang Diyos ba ay nagugutom? Yun ang tanong doon eh. Di ba? Para daw mapunuan ang kanyang tahanan. Ang Diyos ba, ang tanong doon, ay nagugutom? Ang Diyos ay nagugutom. Totoo yun. Bakit? He is hungry for our love. Siya ay gutom sa pagmamahal sa Kanya. Kinakailangan ay mahalin natin ang ating Panginoon. John 21 verse 15 to 17. John chapter 21 verses 15 to 17. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Tugon niya, sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, ipakainin mo ang aking mga tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon, alam ninyo na mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Galangkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong, mahal mo ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay, alam ninyo mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Amen. Ang Diyos ay gutom sa pagpamahal po natin. Kung paano si Pedro ay tinanong ng 3 beses. Simon nakalagay dyan, di ba? Simon Peter yan, di ba? Tama. At yun, ang Diyos ay kinakailangan natin mahalin dahil siya ay gutom sa pagmamahal.
natin. Kinakailangan nating mahalin ng Diyos. Na kung paano si Simon ay tinanong ng 3 beses. So, sabi ng Malakay, upang mapunan ang ating pangangailangan ng ating bahay. So yun, ang Diyos ay nagugutom sa pagmamahal po natin. He's hungry for our fellowship. Mark 3:14. Marcos 3:14. Bukod sa mga taong iyon, ay pumili siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol. Hinirang niya ang mga ito upang maging kasama niya at upang subuking mangaral. Amen. Ang Panginoon ay nagugutom sa pakikipag-fellowship na kung saan naghihirang ang Diyos ng 12 apostles para mayroon siyang makakausap lagi at mauutusan. Tayo, gutom ang Diyos para makausap tayo. So, kinakailangan tayo lumapit sa Kanya nang sa ganon, makipag-fellowship tayo sa ating Panginoon. Revelation 3:20, ano sabi doon? Revelation 3:20, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kundi rin biniwan ng aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa kanyang tahanan ng kakain, kaming magkasalo. Amen. Papapasukin po natin ba ang Panginoon sa ating puso? Kinakailangan yon. Dahil siya ay gutom sa fellowship, pakikipag-usap sa atin. Kinakailangan ang Diyos ay lagi nakikipag-usap sa atin. Doon sa Revelation, na kung saan siya'y nakatayo, kung papasukin po natin siya, papapasukin natin siya sa ating buhay, magkakasalo po tayo. Yun po yun. So, pamilya na, pangatlo, He is hungry to share the secrets with us. Hungry daw po siya sa mga sikreto na kanyang sasabihin. Maging si Abraham ay sinabihan ng ganon. Genesis 18:17. Genesis 18:17, sinabi ni Yahweh, hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin. Yan. Ang Diyos na hindi naglilihim sa atin. Kinakailangan lumapit tayo sa Kanya dahil ang Diyos ay mayroong sikreto na sasabihin sa atin. Yan. Ang sabi ng Diyos kay Abraham, hindi ko ililihim. Yun po. So, ano ba ang rason para tayo dapat magbigay sa ating Panginoon? Dahil nga, para ma-share naman sa atin yung lihim ng kanyang sasabihin. So, pang-apat, He is hungry to have our help and cooperation. Siya daw po ay gutom sa pagtulong at sa pagkikipag-cooperate. Matthew 9:38. Matthew 9:38, idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mang-aani. Amen. 9:38. Matthew 9:38, idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. So, yung help. At 2 Corinthians 6:1, ano sabi doon? 2 Corinthians 6:1, yaman kami mga katulong sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob na ibinigay sa inyo ng Diyos. Huwag ninyong sayangin. Ang Diyos ay kinakailangan, hungry siya sa pagkikipag-cooperate sa bawat isa sa atin. Ano sabi doon?
Pakiulit na yung 6.1 ng 2 Corinthians. 2 Corinthians 6.1. Yaman kami mga katulong sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang magandang loob na ibinigay sa inyo ng Diyos. Yan. Sabi ni Paul, huwag po natin sayangin ang ibinigay sa atin ng Diyos. So, dapat tayo ay mayroong cooperation, pakikipag-cooperate sa isa sa atin. At yun, sabi rito, the reason that God gives, ano sabi doon? Kinakailangan daw po ay ibigay po natin lahat. Malakay 3:10 ulit na ibigay po natin ng buong buo, walang kulang, walang unreserved, walang unconditionally. Kumbaga kapag tayo lumapit sa Diyos, kinakailangan buong buo. At sabi nga doon na patay na tayo, ang ating katawan, wala na tayong magagawa, kundi ang Diyos lamang ang mayroong magagawa sa ating buhay. So yun, pangatlo, the request that God makes. Sabi rito, ano daw po ang request ng God? At doon sa sinabi ng Malakay 3:10, ulitin po natin ulit. Ano sabi doon? Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bitana ng langit at ibuhos sa inyo ang mga saganang pagpapala. Iyon. Subukin ninyo ako kung hindi ko ibuhos ang mga pagpapala. So, dito lang makikita natin yung tinatawag na di ba sabi ng Diyos, huwag mo siyang subukin? Doon sa, may verse ba nun na ang Diyos ay huwag mong, di ba yung kay Satan, huwag mong usap sila, huwag mong subukin yung Panginoong Diyos. Pero pagdating dito, subukin niyo ako, sabi ng Diyos. Hindi ko duro, kumbaga pagka sinubok niya ako pagdating sa paglilingkod, ay ibuhos niya ang durungawan ng langit sa akin. So yun. At pang-apat, ano ba ang resulta? Resulta ng pangako ng Diyos. Sabi rito, give Him your life and see what He will do with it. Ibigay po natin ang ating sarili. At doon sa Romans 12 ulit, pakibasa ulit. Romans 12:1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masagalang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong mga sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Amen. Iyan ang karapat-dapat na pagsamba natin sa ating Panginoon. So, ibigay natin ang ating buhay sapagkat yun po ang karapat-dapat ng pagsamba sa ating Panginoon. At give Him all that you possess and see how we will bless you. Ibigay daw po natin ang ating lahat sa atin at makikita po natin na tayo ay pagpapalain ng Diyos. John 9 verse 9 to 14. John 6 pala. John chapter 6, Verse 9 to 14. 9 to 14. John 6, 9 to 14. Mayroon po rito isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay at 2 isda. Subalit sasapat kaya ang mga ito? Paupuin ninyo ang mga tao, sabi ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umbunga ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos
pagpapasalamat sa Diyos ay pinapahagi iyon sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Nakakain ng lahat at nabusog. Nang makakain na ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, ipunin ninyo ang lumabis ng di masayang. Ganon ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 kain. Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila tunay na ito, ang propetang paparito sa sanlibutan. Amen. Amen. Sabi rito, give him all that you possess. Ibigay daw po natin lahat ng ating nasa atin. Yung kwento ng John 6:9-14, yung bata, di ba? Mayroong bata na mayroong tinapay at isda. Ang bata, di ba likas na pagkami sa madamot yan? Eh bakit binigay niya? Eh di ba? Tayo ay pagkamisan madamot din, di ba? Bakit hindi natin ibigay sa ating Panginoon? Bahala na ang Panginoon. Kasi yung bata ibinigay eh. Di ba? Nung ibinigay niya, napakain pa yung lahat ng naroon. 5,000. Di ba? So, kung ako, siguro bata, baon ko to eh. Bakit ko ibibigay? Di ba? So, bakit binigay? Yun ang nangyari. Nagkaroon ng kumbaga nakinabang lahat. Amen. Dahil sa binigay ng bata, nakinabang lahat. 5,000 ba yun? Hindi pa kasama ang babae. Lalaki lang yun. Lalaki. Oo, lalaki lang yun. So, ibig sabihin marami. At marami pa natira. Ayun, ganun ka tindi yung malakay na ibigay natin ang buong buo sa ating Panginoon. At makikita po natin ang resulta na yan. So, ayun. At sabi rito, sa pangwakas, anong sabi rito? Would you like your church to be like that? Here is the secret. Malakay 3:10. So, uli, pakibasa uli ang Malakay. Malakias 3:10. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga isang bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Yun po ang sikreto ng buhay ng isang Kristiyano na kung saan hindi lang pera ang ibigay po natin, maging yung ating nasa atin, yung buhay natin. Kinakailangan ibigay po natin ng buong buo nang sa ganon wala man tayong yaman, wala man tayong mana na kagaya ng Levites, ay tayo naman ay tinatawag na, sabi kanina ng Pastor, Levi faith. Pag-aari tayo ng Diyos kung ibigay natin ang ating buhay ng buong buo. Malakay natin. Maraming salamat at purihin ang ating Panginoon. Amen. Amen. Purihin ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Napakagandang mensahe ng Diyos mula sa ating Pastor Eddie Rodriguez. Malakias 3:10. Kaya bigay natin ng buong buo yung ating buhay sa Diyos. Ayan, para higit nating makilala kung ano yung mga bagay na kaya niya pang gawin sa buhay natin. Amen? Kasi natin sinusubukan eh. Kaya hamon ng Diyos, subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit upang ibubuhos ang masaganang pagpapala. Amen? Sa totoo lang, yung literal, sa totoo lang sa banal na kasulatan, hindi naman patungkol doon yung kaligtasan. Okay? At hindi talaga natin magagawa yan, yung pagbibigay na yan, kung hindi
kung wala sa atin ang Panginoon. Kaya napakahalaga na kilala natin yung Diyos natin pinag-iinturan at dapat ang Diyos na yun nasa ating mga buhay. Kaya napakahalaga ibigay natin yung buhay natin sa Kanya. Okay? At gusto ko lang basahin yung aklat ng Pilipos chapter 4. Bagamat malayo sa topic, pero ito kasi yung kaya ibigay ng Diyos sa atin. Pilipos chapter 4. Mga taga Pilipos chapter 4 verse 4. Sabi doon. Magala kayong lagi sa Panginoon, ibinuulit ko, magala kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Okay. Kaya paano natin may ipapadama sa lahat ang ating kabutihang loob? O isang magandang halimbawa ay yung gawain ng pagbibigay. Malapit na kasing dumating ang Panginoon. Sabi ito, malapit na dumating ang Panginoon. Ano pa inaaksaya natin? Ano pa mga iniisip natin? Madama na natin ang lahat ng kabutihang loob natin. Bakit? Malapit na kasing dumating ang Panginoon. Kung lagi natin iisip yung sarili natin, ano mangyayari doon? Wala tayong magagawa, okay? Kaya huwag kayong mabalisa. Pag binigay nyo ang lahat ng kabutihang loob mo, dahil malapit na dumating ang Panginoon, huwag kang mabalisa. Huwag mo lang itindihin yung sarili mo, kasi bahagi naman natin ang Diyos. Okay, ayon sa ating mga pag-aaral. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, kasi kaya lang naman tayo mabalita, kasi ang dami natin mga gustong mangyari sa ating mga buhay na kung tutusin lang, kayang gawin ng Diyos sa atin. Amen? Kaya huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ito yung bagay na kayang ibigay ng Diyos sa atin. Nakamtan ni Apostol Pablo, kaya kahit anong bagay ang kanyang hinaharap sa mundong ito, kahirapan man, naranasan ko na maging kahos. Naranasan ko na ang magutom, sabi niya. Naranasan ko ang matulog sa daan, ang ginawin, ang palutang-lutang sa ilog, alang-alang sa paglilingkod kay Jesus. Amen? Tayo ba naranasan natin yung mga bagay na yan? Kung naranasan ko, puro reklamo na tayo ngayon. Amen? Ito kasi ang ibigay niya. Ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakiisa kay Kristo Jesus. Yan. Yung kapayapaan hindi natin kayang unawain. Yan ang bagay na higit na kayang ibigay ng Diyos sa atin na kahit anong mga pagsubok, suliranin pa ang ating kaharapin, magagawa natin ang lahat ng bagay para sa Diyos. Yan ay kung ibibigay din natin sa Diyos ang ating mga buhay. Okay? Kaya naman kasi hindi natin maibigay, masyado tayong self-centered, maraming hinahanap sa buhay natin na kayang ibigay ng Diyos sa atin, hindi lang natin kinukuha sa Kanya at hindi lang natin ipinagkakatiwala sa Kanya ng buong buo ang ating buhay. Amen? Pero kung tutusin, kung ipagkakatiwala natin ang buong buo ang ating buhay sa Panginoon, ibibigay niya ang kapayapaan hindi natin kayang ipaliwanag sa ating mga buhay na lubos, na higit, na kapayapaan o kaligayahan na mararamdaman ng ating mga buhay na ito na habang naglilingkod tayo sa ating Panginoon Jesus. Amen? Amen po ba? Okay. Kaya tandaan natin, ibigay natin ang ating buhay buong buo. Hindi pwede kalahati. Hindi pwede 1/4, kundi buong buo para maranasan natin ang masaganang pagpapala na buhay. Hindi lang basta buhay, kundi buhay na masagana, hindi lang masagana, kung hindi ganap pa. Okay? John 10:10, buhay na masagana at ganap. Kaya hangarin natin yan na hindi natin kaya makikita sa mundo ito. Amen? Palapakan natin ating Panginoon. Purihin ang Diyos sa kanyang buhay ang banal na salita, Malakias 3:10. Okay? At naliwanagan tayo sa lahat ng ating mga dapat malakas. Kasi napaka-controversial na anong Malakias 3:10. Kahit may mga Christian din na hindi na pabor sa 10%. Okay? Pero ang kaligtasan talaga, hindi naman yan tungkol sa pagbibigay. Pero may pangako ang Diyos daan. At kung hindi natin kayang ibigay ito, hayaan natin ang Diyos ang gumawa nito para sa ating mga buhay. Ang mahalaga, pag nagbigay tayo, bukal sa loob, buong buo, at hindi napipilitan,
Kasi ang pagbibigay, may kakakibat ng pagpapala yan. Kaya lang, ang pagpapala na ibibigay sa'yo, huwag yung isipin mo na angkinin mo yun. Ang sabi ng 2 Corinthians 7-8, pag ikaw ay pinagpala, gamitin mo yan sa pagkakawang gawa. Mamahalin mo pa rin yung kapwa mo. Dahil mahal mo ang Diyos. Kaya utos, nalaman natin sundin pag-ibig. Kaya sa lahat ng bagay na natatanggap mo sa buhay mo, dapat laman palagi ng puso mo yung pag-ibig. Hindi mo inaangkin ang lahat ng bagay sa iyo. Amen? Gawin natin ang lahat na para ang Panginoon ang ating pinamili ko lang kasi yan ang nararapat natin gawin. Yan ang tungkulin natin sa mundo nito. Amen? Pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon. Pagpalain natin ng Diyos. Yan, purihin ng Diyos. Ang announcement, ano ba? Patayin mo niya, wala lang nyo, okay na.